Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! O diba napakasosyal naka-pink robe? Nahalukay ko lang sa baul ko nung isang araw. Nagulat nga sila ate at bunso kasi ngayon lang nila to nakita. Hindi nila alam na ako'y dati may-ari ng asyenda. Char! Eto nga po pala noong Thursday. Pasensya na at late upload na po. Eto nga po, gumagawa na nga po pala ako ng breakfast ni ate. Etong ham na to, ayaw makipaghiwalay. Parang jowa mo, pinipilit pa rin kahit ayaw mo na. Char! Maliban sa ham, naglagay na ako ng banana, tinapay, at nag-prepare na rin ako ng milk ni ate. At ginising ko na nga pala si ate para mag-ready. At nung nagjujumbing na nga or nag-prepare na nga si ate, lagay ko na nga pala sa genkan yung mga gamit niya para wala nang makalimutan. Ohayo. ちょっとポツポツ雨降ってる。ちょっと雨降ってる？あ、ほんと。食べた？食べない？食べたい？食べる？食べる。Ayo, okay. At eto nga, ang aga nga nag-doorbell itong batang to. Tamang-tama nga din daw kasi hindi pa daw siya kumakain. Dahil meron nga silang test, sabi ko nga sa kanila, hindi pwedeng hindi sila kumain. Kasi mahirap mag-isip lalo na kapag walang laman yung tiyan. Itarashay, gambatte ne, testo. Ne. So, testo gambatte. Itarashay. Good morning! Fluffy. It's Fluffy. Nagising na nga pala si bunso nito at nagulat siya sa suot ko. Tinatanong nga niya sa akin kung bakit ako naka-robe. Sila ate at bunso talaga kapag meron silang nakitang bago sa akin. Tanong ng tanong. Etong araw nga pala umaambon-ambon din. Pero maglalaba pa rin ako kasi natatambakan na ako. Isasampay ko na lang sa loob ng bahay. Pagkatapos kong ilagay yung mga plato sa kanya-kanyang lagayan, nagawa nga pala ako ng breakfast naming tatlo. Ito nga pala ako gumawa ng sinangag. Yung kanin namin kagabi, binabasa ko muna ng tubig. Pagkatapos, lalamasin ko lang ng kaunti para maghiwa-hiwalay. Kita ko nga lang pala to sa aming kasambahay dati nung nasa Pilipinas. Kayo mga mamshi, paano po kayo magluto ng sinangag? At nag-luncheon meat at nag-itlog lang din kami. Itong luncheon meat nga pala, nabili lang nga pala to ni daddy sa online. Masarap din naman siya at hindi siya gaano kaalat. At masarap din yung lasa niya. At habang hinihintay ko yung niluluto ko, naglagay na nga pala ako ng plato at tinidor at kutsara. At saka ko naman tinawag sila daddy at bunso para kumain. Tara, kain po! At eto nga, inaayos ko na rin yung baon ni daddy. At dahil may pasok nga siya ngayon, pinabaunan ko lang siya ng saging at soup lang. Yung soup nga pala, marami palang gulay yun ha. Pero minsan, pinababaunan ko rin naman siya ng kanin. Okay, bye. Ingat. Bye. Ingat. At nung nakaalis na nga ako, at habang nagbabasa ako, may naglalambing na bata, meron daw siyang gustong kainin. At eto nga, binaba ko na nga pala itong lagayan ng snacks nila. Sabi ko sa kanya, mamili na siya kung anong gusto niya. At kinalaunan, kinuha ko nga pala itong mga bagong bedsheet kasi ngayong araw na ito, darating nga pala yung lolo hapon at lola ni ate at bunso. Dito nga pala sila matutulog. Katabi nga pala namin sila, nila ate, bunso at ako. Wala kasi kaming guest room. Si daddy nga pala, din nga pala siya sa man cave niya. Yung bedsheet nga pala nila ate at daddy, tinanggal ko. At pinalitan ko na ng bago. At nilagyan ko nga rin pala ng 2 kumot to. Kasi nga, lamigin nga naman sila. At habang inaayos ko nga yung kama namin, meron pala ako nakalimutang ilagay etong kutsyon sa ilalim dahil masakit na daw yung kama namin. Medyo matigas kasi yung bed namin. Kaya naman tinanggal ko uli yung cover at saka binalik ko. Ang sakit pala sa balakang. Sign na siguro ito na tumatanda na tayo. Oo nga pala, eto nga pala yung man cave ni daddy. Dito nga pala siya pipwesto. Bale, ang gamit namin, airbed. Etong airbed nga pala madali lang ay assemble. Kasi dekuryente. Kusa na siya nagkakaroon ng hangin kaya hindi naman ako nahihirapan. Nabili lang namin to sa Amazon. Alam niyo, pinagpawisan talaga ako at sumakit yung balakang ko. Bigat kasing ayusin ng mga kumot at hindi ko rin namalayan na lunchtime na nga pala. Buti na lang may natira pa kaming adobo kagabi. Kaya naman ininit ko na lang dito sa microwave. Habang hinihintay ko nga, nagsampay na ako ng mga nilabhan ko.
At nung natapos na nga kami ni Bunso kumain at nahugasan ko na lahat ng pinagkainan namin, akala ko makaka-relax na ako. Hindi pa pala. Si Bunso kasi nagmilagro. At nung nahugasan ko na nga siya, doon lang ako na-relax. At sinamahan ko na lang si Bunso manood habang hinihintay si ate at ang lolo hapon at lola ni ate at Bunso. Dahil mamaya aarangkada na naman tayo. Kinalaunan dumating na nga pala yung lolo hapon at lola ni ate at Bunso. Sige po, hanggang dito muna. Salamat sa pagsama. At ayun nga, meron lang akong konting sekreto na isi-share sa inyo. Alam nyo ba, ang isang dahilan kung bakit hindi minsan nagiging kumpleto na masaya ang buhay ng isang tao? Dahil meron siyang pasanin na hindi niya alam na matagal na niya itong daladala. Ito yung isang espasyo sa puso na hindi niya alam at syempre mabigat. Ano yun? The pause or wait forgiveness. Pause at wait, oo. Pero sa loob ng puso, parang merong tipak ng bato na daladala sa loob ng puso na isang tao. Sa buhay natin, marami tayong makakasalubong ng mga taong makakasakit sa atin at marami rin tayong masasaktan. Sinasadya man o hindi sinasadya, pero minsan, pinipilit nating hindi plansahin. Sa pagkakaalam, ito ay magbibigay ng kapayapaan. Pero ang hindi natin alam, mag-iiwan ito ng kaunting void sa puso natin at may epekto to in a long run. Yun yung kung paano tayo magiging masaya at parang masaya ka naman pero parang kulang. Parang ganito lang yan. Kung ang blessing at ang happiness natin ay kailangan mo nang dumaan sa makipot na tubo. At syempre mahihirapan niyang pumasok kung ang tubong ito ay may nakabara. Ibig kong sabihin, minsan kailangan natin itong i-let go. Ang lahat ng daladala natin at lahat ng nakabara sa ating puso. Dahil alam nyo ba na you deserve the complete happiness. Kaya naman kung meron kang nasaktang tao, i-message mo na siya na pinapatawad mo na siya. At kung ikaw naman ang nakasakit, sabihin, sorry na, matagal mong hindi nasasabi. Oo, totoong mahirap yan. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero gusto mong sumaya at mahal mo ang sarili mo. Isipin mo na lang, ito ang regalo mo sa iyong sarili. O hindi kita pinipilit, kapag ready ka na, saka mo ibigay. Konting tapik lang sa puso mo. Kung ano man yung injure yan, hindi yan matatapos unless maselyuhan yan ng kapatawaran. Palayain mo na yung sarili mo, humingi ng tawad at magpatawad. Yun lang po, salamat!